Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. All-out support ang pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lang na 58th commencement exercises kaninang umaga sa pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM. Ginawaran din ng PLM si Pangulong Marcos Jr. ng Doctor of Laws, honoris causa, isang pinakamataas na honorary degree na ipinagkakaloob sa isang individual. Malapit sa puso at sa pamilya ng Pangulo ang pamantasan dahil dito rin nagturo si First Lady Liza Araneta Marcos sa College of Law. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ng Pangulo ang ginagawa ng pamahalaan, ang lahat na makakaya upang mas maraming Pilipino, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral, magkaroon ng kasanayan at makahanap ng magandang trabaho o pagkakakitaan. Kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ay ang pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act, libreng kolehiyo scholarship at iba pang tulong pinansyal sa mga estudyante, katulad ng Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Binigyang pansin ng Pangulo ang technical vocational education at training sa pamamagitan ng CHED at DESTA bilang alternatibong paraan ng pag-aaral upang madaling makahanap ng trabaho. Sa huli, hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na gamitin ang kanilang natutunan hindi lamang para sa sariling tagumpay, kundi upang iangat ang buhay ng iba at makatulong sa pagbuo ng isang matatag at maunlad na bagong Pilipinas. Today, I stand before you, humbled as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws honoris causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed: karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and grace. Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, may kalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan. Upang siguruhin na tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa ating mga magsasaka at food producers, kanina ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bayan ng San Jose, Batangas upang bisitahin ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Nag-ikot sa pasilidad ang Pangulo upang personal na masaksihan ang mga inisyatiba ng pamahalaan na nakakatulong sa kooperatiba. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo ang processing area, filling and packaging room, at quality control and cold storage area ng pasilidad. Sa tulong ng loan assistance mula sa DOST, nagkaroon ang BEPCO ng mixing tanks na nakakapagpahaba ng shelf life ng kanilang mga produkto at spray drying machine na kayang gumawa ng liquid at powdered egg products. Sa tulong naman ng isang grant mula sa DA, ay nakapagpatayo ang kooperatiba ng 3 palapag ng cold storage facility na kayang mag-imbak ng aabot sa 80 tons ng finished products. Dahil sa mga kaloob na makinarya at suporta ng mga ahensya, ay tumaas ng 125% ang kita ng BEPCO, habang 25% naman ang itinaas ng kanilang produksyon. Bunga na rin ng interventions ng pamahalaan na iiwasan na ang pagkasira ng itlog dahil sa oversupply at mas maayos pang naihahatid ng ating mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa merkado. Ang tagumpay na ito ng ating fruit producers ay tagumpay ng bawat pamilyang Pilipino na umaasa sa ating mga magsasaka para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Naninindigan naman ang Pangulo na ipagpapatuloy lang ng pamahalaan ang pagsuporta sa egg industry hindi lamang sa Batangas, kundi sa buong bansa. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Ma'am, reaction lang po ng palasyo sa ginawang paghahambing po ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa paggamit ng aliases po sa OBP Confidential Fund receipts. Ito po ay naging maliwanag naman at nakita ng karamihan ng mga ating mga kababayan kung paano ba nagtanong ang ating butihing Senador Robin Hood Padilla. At ginamit niya ang mga pseudonym na ginamit ng ating mga bayani upang ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi agad malaman dahil sa kanilang mga ginagawang mga pagsulat upang ipagtanggol ang ating mga kababayan nung tayo ay nasasakop ng mga dayuhan. Inihambing niya ito sa mga aliases na nagamit sa mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President. Ikinumpara niya ang ating mga bayani sa tulad nila Mary Grace Piatos, Andy Lim, Pagong, Pusa at Belat. At masasabi natin ang facts kung paano ba nagkaiba. Hindi tayo huhusga at hayaan natin ang mga kababayan natin at ang mga senador ang siyang humusga rito. Pero para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umanong aliases dito sa mga resibo. Pero hindi naman nangangahulugan na issue, sabi nga ng prosecution ay non-issue daw ang mga aliases. Pero doon pa rin naman tumutungo ang katanungan. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Ma'am, follow up. May mensahe po ba ang palasyo kay Senator Padilla kaugnay ng kanyang paghahambing sa mga bayani at kasalukuyang issue sa confidential funds? Karapatan po niya. Kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig, pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi din po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon. Gumagamit man ng pseudonym, pero hindi para itago ang bayad. Sunod na tanong, Let Narciso, DZRH. On related matter lang, Yusek. Mm. Dahil sa budget hearing po sa Kamara, nabanggit ng COA na plano nilang amyendahan ang existing rules sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kaugnay nga, kasunod nga ng mga isyong lumutang sa impeachment, ano po ang masasabi ng Malacanang dito bilang ang Office of the President ay tumatanggap ng CIF under the national budget? Ang power of the purse ay nasa kamay po ng Kongreso. At kung ano man ang hinihinging budget ng ehekutibo, ito naman po ay maipapakita natin at may justification para dito. Kung ano po ang magiging desisyon ng Kongreso para sa budget, ay ito po naman ay kanilang mandato. How about po dun sa plano ng COA na amyendahan yung existing rules? Ilan po doon sa tinukoy ng COA, halimbawa areas sa existing rules na kailangan i-revisit yung acknowledgement receipts dahil dun sa mga identities at paggamit ng aliases? Actually po, kung mapapansin nyo at mababasa nyo mismo yung Joint Memorandum Circular 2015-01, ito naman po ay malinaw. Kung kayo naman po ay susunod
sa polisiya at sa rules at wala naman kayong balak na manloko para sa pondo at ito naman lahat ay gagamitin nyo para sa ika-aangat at para sa interes ng bayan at ng taong bayan, hindi naman problema yung rules. Nasa tao yan. Pero dahil sa mga tao na may mga balak na gamitin ang kanilang katalinuhan, ang kanilang knowledge or skills na mapaikot ang rules, doon nagkakaroon ng problema. Kaya kinakailangan pang amyandahan para hindi na makalusot ang mga panloloko. So doon naman nagkakaproblema dahil kung wala naman talagang balak manloko, kahit simpleng batas o kahit nga walang rules minsan kapag ikaw ay honest, hindi nagkakaroon ng problema dahil isisiwalat mong lahat ang mga nagastos mo, ang mga nagawa mo nang walang takot. Follow-up question mula kay Maricel Lili, TV5. Good afternoon, Yusek. Quick follow-up lang po dun kay Senator Robin Padilla's statement. Katanggap-tanggap po ba sa Malacanang na inihambing yung mga former hero, yung mga national heroes natin doon sa mga gumagamit ng alias ngayon? Isn't this insulting to our heroes? Unang-una, ayaw po nating maghusga. Ayaw nating maging judgmental sa ginawa ni Senator Robin Padilla. Pero iba po kasi ang nakikita ng PCO, ng palasyo para ihambing yung mga informant ngayon na nagtatrabaho para sa bayad kung ikukumpara mo sa mga bayani na nagbubuwis ng buhay at pawis, talino, para lang ipaglaban ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan nung panahon na ang Pilipinas ay nasasakop ng dayuhan. So medyo magkaiba po ang sitwasyon. Noon, kesa itong mga sinasabi nating di umanon tumanggap ng milyong-milyong pondo para sa information at para sa mga rewards. Follow-up question mula kay Ira Panginiban, DZRJ. Good afternoon, ma'am. Yun lang tungkol dun sa COA adjustment sa use of confidential and intelligence funds. I was wondering, yung bang adjustments na ito ng COA tungkol dun sa mga provisions on the use of confidential and intelligence funds, how will this affect ongoing intelligence and confidential information by the government? And have we considered talking to law enforcement and intelligence agencies tungkol sa mga magiging adjustment na to sa paggamit ng confidential intelligence funds? I-adjust muna po nila. Kasi hindi po natin alam kung anong provision doon, ang kanilang iaamendahan. At sa ngayon po, sabi nga natin, kung ano yung umiiral na rules, ay dapat po na yan ang sundin. Pero sabi nga natin, kung ikaw naman din ay honest sa iyong liquidation report, hindi naman po talaga masyadong problema kung dapat iniisa-isa ang provision para hindi ka makagawa ng anomalya. So nasa tao po minsan eh. Kapag ka talaga ikaw nag-iisip na gumawa ng anomalya, iikutan mo ang batas at rules. So yun ang dapat na maiwasan. Kung totoo kang honest na leader at ikaw ay sumasalamin sa bagong Pilipino, hindi mahirap sundin ang bawat rules kahit na ito ay simple lang. Just one small follow-up and then I'll go. How do you think this will affect the confidentiality of confidential informants and intelligence informants kung gagalawin natin itong mga provisions na to by COA instead of asking the intelligence agencies themselves? Unang-una, doon sa Joint Memorandum Circular 2015-01, hindi naman po agad nire-reveal kung sino yung mga informant or informer. Kaya nga po, merong provision doon na yung mga supporting documents ay ilalagay sa sealed envelope at ilalagay sa vault ng ahensya. So kapag lang nagkaroon ng question, ang ICFAO or ang COA, doon nila pwedeng ilabas. At definitely, ang COA naman ay may mandato naman sila na hindi i-reveal ang mga pagkakakinanlan ng mga tao maaari nilang maimbestigahan. Dahil yun po yung nature ng kung paano nila ito i-audit. So, wala po tayo sa ngayon nakikita talaga na problema.
ang nakikita po nating problema ay yung mga taong pinapaikutan nga po ang rules. So kaya kinakailangan na isa-isahin o dapat hindi dapat alias, dapat nakalagay yung alias, dapat simpleng rules napapahirapan dahil sa pinapaikutan na iba. Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. May nasubmit na po kaya na recommendation yung Interagency Technical Working Group task under EO 107 to review yung military and uniform personnel pension system. Mhm. Sa ngayon po ay inalam po natin mismo sa DBM itong mga panukala patungkol dito. At ibibigay ko po sa inyo ang mensahe mismo. Sa ngayon po ay ongoing pa ang pag-aaral. Sa ilalim ng Executive Order Number 107 Series of 2025, ang naatasang mag-aaral at magsasagawa ng komprehensibong pagsusuri o reforma sa Military and Uniformed Personnel Pension System ay ang binuong interagency na binubuo ng mga kinatawan ng DBM, DOF, BTR, and GSIS. Tungkulin ng nasabing interagency na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matiyak na magiging balanse, makatarungan at fiscally sustainable ang sistema ng pensyon. Magrekomenda ang mga kaukulang hakbang o panukalang batas para sa reforma at inaatasan din ang lahat ng ahensya ng MUP na magbigay ng buong suportang teknikal at administratibo sa nasabing technical group para sa pag-aaral na ito. Pero since ito naman po din ang nais ng Pangulo, so kailangan po ito na mas mabilis ang pag-aksyon. Pero kailangan din po ng masinsinang pag-aaral. Follow-up lang po. Bakit po kaya lumagpas po yung review process doon sa doon sa nakalagay sa EO 107 doon sa nasabing EO na 180 days? Tsaka may target date na po kaya kung kailan expected masubmit ng DBM yung recommendation nila kay President Marcos? Aalamin po natin mismo sa DBM kung ano na po ang naisumite sa kanila ng mga dokumento at malamang sa ating pagsusuri ay ito ay isa sa mga naging dahilan kung bakit medyo natagalan. So kinakailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa ating DBM kung ano na po ang mga dokumento na naibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito. I-clarify ko na. Sa ngayon po, wala pa pong parang new position si President Marcos regarding dun sa MUP reform po. Wala pa po kasi na ibibigay sa kanyang rekomendasyon. So alam naman natin na ito din po ay nais ng Pangulo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, Yusek. From the flash floods that has killed over 160 in Nepal, may Pilipino po bang kasama sa mga nasawi or injured? Timing na timing dahil dumaan sa atin si OWA admin PY Kaunan at ang ibang representative ng DFA. So hiningi na po din namin ang update patungkol po dito. Ayon po sa OWA, mayroong 18 OFWs in Nepal. Ito po ay galing sa OWA and DFA. 18 OFWs in Nepal at batay sa datos ng DFA, mayroong 128 reported Filipinos in Nepal and mostly women married to Nepalese. Ayon sa DFA, no reported Filipino casualty as of this morning. Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incident. So, as of now, ay wala pa po na naibabalita na may naapektuhan po na ating mga kababayan. Pero ang pamahalaan po, ang administrasyon, sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal. Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hi Yusek, good afternoon po. Yusek, noong Martes sinabi nyo na bukas ang Pangulo sa posibilidad na pag-ban sa Facebook
at iba pang social media platforms dahil po sa negatibong epekto nito sa mga kabataan. Mayroon na po bang konkretong rekomendasyon o proposal na isinuwite sa Pangulo ukol po dito? Nung Martes po ay nasabi po natin dahil ito din po ang nakita ng CICC at ng DICT. Ngunit makalipas ng 2 araw ay binigyan po tayo ng impormasyon na ang Facebook, particular ang Facebook, ay tumutugon naman daw po sa mga dapat na gawin, especially sa mabilisang pag-take down ng mga fake news. So, ito po ang nais natin ding ipahiwatig sa ating mga kababayan na hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin at hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. So, pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps na alam natin na nakakaapekto sa ating mga kabataan na maaari magdulot ng pagiging kanilang marahas at bayolente. So yun lang po ang ating gustong ipahatid dahil kung open man ang Pangulo sa ngayon, ang pinakahuling impormasyon, wala naman masyado nagiging problema ang ating pamahalaan sa Facebook. Isunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. During the DPWH budget hearing sa House of Representatives, naungkat ni Akbayan Representative Chel Jokno yung absence of a national flood control plan, something that was confirmed by DPWH Secretary Vince Dizon. Kong Jokno said, and I quote, bilyong-bilyon ang ginagastos sa flood control projects pero walang national master plan. So is the Marcos administration, due to siguro dahil limited na rin po yung time and buwan, abandoning the idea of a national flood control plan and instead mag-focus na lang doon sa river basin plans as mentioned by Sec Dizon, or isa pa rin po to sa bukas pa rin ng Pangulo na pasimulan ang isang national flood control plan? Kung ito po ang sinabi ng ating Secretary Vince Dizon, ito naman po ay dapat na makita kung ano ang magiging epekto ng major river basin plan lang ating gagamitin instead of the major master or rather master plan. So, tingnan po natin dahil tinitingnan din po kung ano ang daan, kung ano ang topography ng ating bansa, kung saan mas mabuti. So, although may mga nabanggit na about the master plan noong panahon ni dating Pangulong Aquino, na mukhang hindi rin naman na-implement nung panahon nila. So, at ngayon, ito daw ay, ang kopya ay naiwan, di umano, sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero sa huli kong pakikipag-usap pa kay Secretary Bono Anon, ang sabi po niya, nung tinanong po natin itong master plan na to, ay wala daw po silang natanggap. So, ngayon, ang pinapairal po ng DPWH, inaaral muna kumbaga aayusin po ang flood control per major river basin plan. At yun ang nakikita nila sa ngayon na tugma sa pinakalokasyon ng ating bansa. So we can assure, or can the palace assure the public siguro po ma'am, na in the absence of this national master plan sa flood control, coordinated pa rin yung approach and efforts ng administration in addressing the flood control problems? Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan. So, lahat ng plano na pwedeng gamitin para matugunan ang problema sa pagbaha, ay pwede namang gamitin sabay-sabay. Gawing sabay-sabay nang hindi naman magkakaroon ng problema. Tanong ko na rin po, speaking of budget, nandito rin po kanina si OWA Chief PY Kaunan, niraise po nila yung concern regarding sa Emergency Repatriation Fund for 2027, which was reduced because ang
for the past 3 years, ang budget po nila ay nasa around 1.2 billion for the ERF, yung sa repatriation. Pero for 2027 ay nasa over 900 million lang po. Kaya ang hinihingi nila sa Congress is 575 million na additional para man lang pumantay doon sa kanilang nakalipas na budget. First, ito po ba ay dapat maging concern sa OFW, and how open is the President to augmenting and support additional budget dito sa OWA? Alam po naman natin na isa sa mga tinututukan ng Pangulo ay ang kapakanan ng ating mga OFWs. So, nagkataon po ayon din po kay OWA Chief, PY Kaunan, na-submit po kasi nila yung kanilang budget bago nagkaroon ng krisis sa Middle East. Kaya iyan lamang po ang kanilang nailagay na proposed budget. Pero magkakaroon at dadagdagan nga ng 3 billion para sa Action Fund ng DMW at 1 billion para sa OWA, kabilang ang 700 million para sa emergency repatriation. So alam po nila ng OWA at ng DMW ang patuloy na pagtutok ng Pangulo para mas maraming matulungan sa mga sitwasyong naranasan tulad nung nangyari nung krisis sa Middle East. Last na lang po on the flood control, si Congressman Pulong Duterte, nung medyo pumalag po siya doon sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na epicenter yung Davao ng flood control corruption. Ang sabi niya po, kung iimbestigahan, dapat lahat, even before his term, matignan lahat dahil may mga dokumento siyang hawak na magpapatunay na completed yung mga flood control project na nasa ilalim ng pamumuno niya. Sabi niya po, kung ang ombudsman dapat naghahanap ng katotohanan and not convenient villains. Tapos, in speaking of baha, parang ilang linggo na rin yata baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa yata ang mga yan kaysa sa flood control epicenter na bansag nyo sa Davao. Okay, unang-una kung ano man po ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, iyan po ay kanyang mensahe at wala pong hindi manghihimasok ang ehekutibo dahil ang ombudsman ay alam naman natin pong independent body. At patungkol sa kanyang dokumento, nais po nating tanungin, maganda po yan at makakatulong. Kaya lang nung siya po yata ay pinatawag sa ICI ay hindi po siya nagsumite ng anumang statement at anumang mga dokumento at ito ay kanyang binaliwala. So ito mga dokumento sinasabi niya ay malaking tulong para malaman natin kung ang mga flood control projects na naisagawa sa Davao City ay hindi sa dokumento lang, kung hindi talaga nag-i-exist. Iba po kasi yung dokumento lang at iba naman po yung talagang totoong nakikita, nararamdaman at nakakatulong sa problema ng baha. So, lahat naman po ng lugar sa Pilipinas na binabaha ay tinutugunan ng ating pamahalaan at yan po ang utos ng Pangulo Marcos Jr. Kaya nga po nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Dizon na tulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao. Okay, sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, follow up dun sa mga Duterte. So you are asking Representative Duterte to present the documents that he possesses. Noon pa, dapat noon pa. Siya naman po ang nag-voluntaryo. May mga dokumento siya para patunayan na kompleto ang flood control projects na kanyang ginawa. So dapat noon pa po, matagal na po siyang hinahanap at that time ng ICI. At wala naman siya sinumite. Mas maganda po kung nasumite niya to, mas nakatulong. Kasi makikita siguro na 10 taon na walang dredging sa Davao City. Okay, Yusek. Clarification naman dun sa Facebook. So you mentioned a while ago that Facebook is cooperating naman in addressing violence. Latest info natin. Latest Information. info, it's cooperating on the concerns about violence and false information. So that means Facebook is staying in the Philippines for now. No ban on Facebook for now. Wala pa naman po kasing binaban. Katulad po sinabi natin, ito lahat naman po ay inaaral. So, marami pong nag-react patungkol po sa Facebook. Kasi alam naman na, real talk. Lahat naman tayo gumagamit ng Facebook. Lahat naman tayo gumagamit ng Messenger. So,
Ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangang i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So magandang senyales po yan. Kasi para sa lahat na rin po ng mga social media platforms, maging tulong po kayo sa pamahalaan para maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na hindi na po sana kumakalat pa dahil sa mga maling impormasyon o sobrang mararahas. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, ang karaniwan pong sinasabi ng CICC at DICT, ang nagiging problema nila sa pagpapanagot sa social media platforms ay ang problema sa jurisdiction. Yung mga batas natin hindi may apply sa kanila because they're in another country, in another jurisdiction. But do you think the Philippine government can do something about this? Ano ho kaya yung work around dito such that we will be able to compel them to take down, for example, disinformation or an undesirable post or whatever? Actually, ngayon po sa aking pagkakaalam, ang biyahe ni Secretary Henry Aguda papuntang Singapore para malaman na rin ang magiging sitwasyon, kung paano mas mabilis na tumugon ang Facebook kung may ganitong mga klaseng kailangan ipa-take down. So pupunta po sila doon at tingnan po natin kung ano ang magiging mensahe ng Facebook. Dahil ang huli nga pong ibinigay sa aking mensahe ay so far ay mabilis naman din tumugon ang Facebook sa mga hiling kung maaring i-take down ang totoo naman na fake news or mga mararahas na post. Pero ang malinaw po sa atin, Yusek, is that something needs to be done. This cannot continue as is. Yes, opo naman. Kailangan po natin na magkaroon ng mas malinis, mas maayos na mga rules para po i-apply na rin, hindi lamang sa Facebook, kundi sa lahat ng mga social media platforms. Follow-up question mula kay Ira Panganiban, DZRJ. Good afternoon, ma'am. One question lang, because I've noticed, no, most of these social media platforms, walang opisina sa Pilipinas. They operate from somewhere regional, mostly either Bangkok or Singapore. Is the government contemplating on demanding that they put their own office domestically so that it's easier to coordinate with them in cases of these kinds of tragedies and problems? Sa ating pagkakaalam, isa po yan sa dahilan kung bakit makikipag-usap po ang secretary ng DICT na si Secretary Henry Aguda para mas ayos ang ganitong mga klase na maaaring nakakahadlang sa mas mabilis na aksyon. At well, anyway, even if halimbawa lang na wala namang office dito, pero kung mabilis din naman umaksyon, high-tech na po eh. Kahit wala dito sa Pilipinas ang opisina. Kung mabilis lang po talaga na tumugon, wala naman po magiging problema. Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang mga komunidad na mas maagang matukoy ang panganib ng baha at iba pang sakuna. Ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ni Acting Secretary Kim Robert De Leon ang paglabas ng 1 billion pesos sa UP system para palakasin ang Project NOAA at ang paggamit ng AI, Real-Time Hazard Monitoring at Predictive Flood Forecasting. Makakatulong din ang programa upang mas maagang makapaghanda at makakilos ang pamahalaan bago pa lumala ang sitwasyon. Sa naturang pondo, 935 million pesos ang nakalaan para sa research services at 65 million pesos naman para sa pamahalaan o sa pamamahala at pangangasiwa ng proyekto. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan, teknolohiya at pagkuha ng mga eksperto. Sa pamamagitan ng AI-enhanced modeling, LiDAR mapping at data analytics, makapagbibigay ang Project NOAA ng real-time na impormasyon at mga prediksyon tungkol sa posibleng pagbaha at iba pang sakuna. Makakatulong din ito sa mga national government agencies at lokal na pamahalaan sa paggawa ng mabilis at mas maayos na desisyon. Layunin din ng programa na mapalakas ang disaster management mula sa pagtugon pagkatapos ng sakuna tungo sa mas maagap
na pag-iwas at paghahanda. Bahagi rin ang programa ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng DBM at UP NOAA, kabilang ang paggamit ng disaster risk information sa Project DIME upang masuri ang kahandaan at panganib sa mga proyekto ng infrastruktura ng pamahalaan. Ito ay papapakita lamang kung paano tinututukan ng Pangulo at ng administrasyon upang maibsan ang ating problema sa pagbaha. Huwag po nating sabihing walang ginagawa ang administrasyon. At bago tayo magtapos, bilang pagpapatibay sa pundasyon ng kaalaman at pagsiguro sa kaligtasan ng mga kabataang mag-aaral, mas pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta sa mga pampublikong paaralan mula sa pagbibigay ng mga gamit opisina at pagtugon sa matagal ng kakulangan sa mga aklat hanggang sa paglulunsad ng Project Ligtas Plus sa buong bansa upang maprotektahan ang mga paaralan at mabawasan ang learning loss. Noong Miyerkules, 4 na pampublikong paaralan sa lalawigan ng Rizal ang nakatanggap ng mga gamit opisina mula sa Office of the President upang patatagin ang mga operasyon ng batayang edukasyon at palakasin ang kahandaang administratibo ng mga ito. Ang paglilipat ng mga kagamitang ito ay nagtataguyod sa layunin ng DepEd sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara na masulit at maayos na maipamahagi ang mga pasilidad para sa mga pampublikong paaralan. Kabilang sa mga nakatanggap ng mga kagamitan ay ang San Vicente Elementary School at Doña Justa Guido Memorial School na parehong matatagpuan sa Angono, Rizal. Nakatanggap din ng kagamitan ang Pag-asa National High School sa Binangonan at ang St. Anthony Elementary School Annex sa Cainta. Ang ugnayan ng Office of the President at ng DepEd ay patunay lamang sa mahalagang hakbang ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapatupad sa reforma sa edukasyon. Kaugnay nito, nakapagtala ang DepEd ng isang makasaysayang tagumpay sa procurement matapos na makuha ng departamento ang lahat ng 105 target textbook titles para sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya. Sakop ng procurement ang mga learning resource para sa mga sunod-sunod na phase ng pagpapatupad ng curriculum. Nagsimula sa grades 1, 4, 7 at senior high school noong 2024. Sinundan ng grades 3, 2, 5 at 8 noong 2025. At grade 6, 9 at 10 ngayon 2026, kung saan kumpleto na ang lahat ng phases ngayong taon. Maliban sa mga hakbang na ito, nakasentro rin ang kautusan ng Pangulo sa DepEd upang siguruhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Dahil dito, inilunsad kahapon ng DepEd ang Project Ligtas Plus o ang Learning Institute Geohazard Tracking and Assessment for Safety. Layunin nitong protektahan ang mga mag-aaral mula sa paulit-ulit na abala dulot ng mga sakuna. Pagsasamahin sa nasabing plataporma ang AI, satellite imagery at geospatial analytics kasama ang mga datos sa panganib sa antas ng bawat paaralan upang gawing real-time at kapaki-pakinabang na impormasyon ang mga ulat sa sakuna para sa mga opisyal ng edukasyon. Binigyan din ng DepEd ang matinding pangangailangan na mag-shift mula sa passive resilience patungo sa proactive na pamamahala sa sakuna upang protektahan ang mga mag-aaral. Ang mahakbang at programang ito ni Pangulong Marcos Jr. sa sektor ng edukasyon ay ilan lang sa mga inisyatiba ng pamahalaan na naglalayong palakasin ang education system at gawing ligtas ang mga paaralan sa bansa. Lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino
ay kinikilala ang mga bayani. Bayaning nakipaglaban para sa lehitimong edukasyon para sa kabataan at hindi ginagamit ang kasaysayan bilang kasangkapan upang pagtakpan ang maling ginawa ng isang kaibigan. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.